Nice meeting niyo po. Itinaas ni Sam ang kamay kay Uncle kaya napangiti ako. Kinakabahan pa yata itong kaibigan ko. Welcome. Ngumiti lang sa Uncle pagkatapos ay tinapik sa balikat si Sam. Nang papasok na kami sa loob ay nagpaalam si Sam na pupunta ng banyo kaya kaming dalawa lang ni Uncle Lennon ang lumabas sa garden. Narinig ko ang boses ni Liam na papalapit sa amin. Wait kuya, alis ka na ba? Hindi ka pa nga kumakain eh. Pero nang sumagot ang kausap ay natigilan ako sa paglalakad. I'm busy, Liam. I'm busy. Tumigil na rin sa paglalakad si Uncle Lennon at hinintay na makapasok ang dalawang nag-uusap. Ayaw mo bang makilala si Eva? Wala akong panahon. Sagot ni Brent. Nalaglag ang mga balikat ko. Talagang walang panahon na makilala niya ako. Nilingon ako ni Uncle Lennon. Siya naman pasok ng dalawa sa pinto at pinigilan pa ni Liam sa braso si Brent. Kuya. Natigilan silang sabay nang makita kami. Napatitig sa akin si Brent kaya tinaasan ko ng noo. Hindi na naman siya makapaniwala nang makita ako ulit. Kung titigan niya ako ngayon ay para bang kami lang dalawa. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Lumapit sa akin ng dahan-dahan. Tumikim ako. Natauhan si Brent kaya nilangon si na Uncle. Agad na nagsalita si Liam. She is my cousin, Eva Maria. Muling ibinalik ni Brent ang mga mata sa akin. Eva Maria? Tanong niya na nakatitig sa akin. Nag-iwas ako ng mga mata. Nakakairita lang na makita siya dito. Expect ko na to eh. Kaya ako nga dinala si Samuel. Muli niyang nilangon si na Uncle. Eva Maria, at ang asawa ko'y iisa. Napasingap ako. Hindi rin makapagsalita ang dalawa. Natahimik kaming apat hanggang sa bumalik si Sam. Napatingin sa kanya si Brent at nagsalubong ang mga kilay. What are you doing here, Mr. Cruz? Samuel cleared his throat. I'm with this beautiful lady, sir. Muntik na ako mapapikit sa isinagot ni Sam. Muli ibinalik ni Brent ang paningin sa akin at nakita ko ang pag-ikting ng panga niya. Pinasadahan niya ako ulit ng tingin mula ulo hanggang paa pagkatapos ay bumulong. Hindi bagay sa'yo ang suot mo ngayon, Mary. Masakit sa mata. Nastatwa ako. Tumalikod si Brent at bumalik sa tabi ni Liam. I'll stay. I find it interesting tonight. Inakbayan si Liam at sabay na silang lumabas ulit ng garden. Napailing sa Uncle. Inawakan ako ni Sam sa siko at inginuso ang labas. Ibinigay ko sa mga bata ang regalo ko bago sila umakyat para matulog. Ang ganda ni Ami. 4 na ang anak pero sexy pa rin ang katawan. Akala ko umalis ka na iyo. Binalingan ni Lolo si Brent. Bored siyang tinignan ni Brent. Nasa akin ka sa mga mata simula nang umupo ako dito. Gusto ko lang makilala ang apo ninyo, Lolo. Hindi lang ako makapaniwala na siyang asawa kong patay na raw 7 taon nang nakalipas. Malakas ako napalunok ulit. Si Omi ay nagulat. Bigla natahimik ang table namin. Inabot ni Uncle Leno ng baso at tinaas. Let's not talk about the past. Nandito tayo para maghapunan. That's it. Muling nagsalita si Brent. Hindi lang namatay ng 7 taon. Bumalik na may kasamang lalaki. Ano masasabi ninyo? Pinigilan niya agad si Liam. Napaayos ako ng upo at hindi na siya matingnan. Nagsisimula na naman si Brent na ipakita ang magaspang niyang ugali. Muling tumikim ulit si Uncle Lennon. Brent. Ngumisi si Brent pagkatapos ay tumayo. I'm sorry for ruining your dinner. Kasalanan to ni Liam dahil pinilit niya akong pumunta dito. Thank you for the wine. Inayos niya ang suot. Tiningala siya ni Liam at tinanong, Kuya, saan ka pupunta? Sumagot siya pero sa akin nakatingin. Hahanapin ko ang nagtago sa asawa ko sa loob ng 7 taon. Napasingap ako at muntik na ako masamid sa sariling laway. Nakakatakot si Brent ngayon. Napatayo rin si Liam. Anong gagawin mo? Muli niya akong talitigan. Nagdusa ako sa loob ng 7 taon kaya dapat silang managot. Yun lang ang binitawan niyang salita pagkatapos ay lumabas na. Napahawak ako sa tapat ng dibdib. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa takot na para bang mawawalan ako ng lakas. Galit si Brent na lumabas mula sa mansyon ng Uncle Leno niya. Hindi niya kayang makita ang dating asawa na may kasamang iba. Kung hindi lang nila kaharap ang Lolo Rodolfo nila, ay baka hinila na niya si Mary at sapilitang iuwi sa kanyang palasyo. Labis na rin na ikinagulat ni Brent nang malaman na si Eva Maria at ang asawa niya ay iisang tao lang. His all family lied to him about his wife.
Isa ito sa hindi matanggap ni Brent at hahanapin niya kung sino ang pasimuno ng insidente noon na naging sanhi ng depression niya sa loob ng 7 taon. Nang tuluyang makalabas si Brent sa mansyon ay nakita niya ang sakyan ni Samuel. Ngumisi siya at nagmura. Tinawag niya ang mga tauhan ng Uncle Lennon niya. "Gentlemen, come here." Lumapit sa kanya ang 3 guard. Napababa na rin mula sa sakyan si Ben at lumapit sa amo. Tinuro ni Brent ang gulong ng sakyan ni Samuel. "Tanggalin niyo ang isang gulong." Nastatwa ang 3 tauhan ni Lennon at hindi alam kung susunod ba ito sa ipinag-uutos ni Brent. Muli nag-utos sa Brent. "Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Brent Salvacion. Sabi ko, tanggalin niyo isang gulong ng sakyan ng gagong iyan." Hindi niya alam kung saan siya lulugar at kung sino binabangga niya. Hindi pa rin makakilos ang 3 tauhan ni Lennon. Nilapitan sila ni Ben. "Sumunod na lang kayo mga pare." Walang nagawa ang mga tauhan ni Lennon kung hindi sundin na ipinag-uutos ni Brent. Tinanggal nila isang gulong ng sakyan ni Samuel at labis iyon na ikinatuwa ni Brent. Ngumisi siya at kinagat ang ibabang labi. Minura pa ang nakakaawang sakyan na walang kamalay-malay sa mundo. "Kapag nagtanong kung sino may gawa, ay sabihin ninyong ako. Ako ay nagtanggal ng gulong ng kanyang sakyan. Maliwanag ba?" "Yes, sir." Magkasunod-sunod na sagot ng 3. Inayos ni Brent ang suot na tuxedo at binalingan si Ben. "Ben, let's go. I'm tired." Tumango si Ben sa kanya at pinagbuksan siya ng pinto. Pagkapasok nila sa loob ay agad nagsalita si Brent. "Gisingin mo ako bukas na maaga. Pupunta tayo sa kainta." Tiningnan siya ni Ben sa rearview mirror. "Anong oras po, sir?" "4:00 ng umaga." Umawang ang labi ni Ben. Sa mga oras na iyon kasi ay ang sarapan ng tulog niya. "Matulog ka na lang sa motel bukas sa kainta pagkahatid mo sa akin." Napatikim si Ben. "Masusunod po, sir." Nang makarating sila sa palasyo ay muling nagbilin si Brent kay Ben. "Tawagan mo si Ariston at sabihin na pupunta tayo ng kainta. Magdala kayo ng pala." Nag-isip pa siya at namewang. "I need bodyguards. 3 ay pwede na." Napatango lang si Ben. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanyang amo. Basta paglabas niya sa mansyon ng uncle niya ay bigla na lang naging halimaw. Umakyat si Brent sa kanyang kwarto at binuksan kaagad ang drawer sa tukador. Kinuha niya ang hair clip ni Mary na 7 taon na niyang inaalagaan. Mahigpit niya yung hinawakan at umupo sa edge ng kama. Nangako siya sa sarili na hindi na sila magkakahiwalay pa. Samantala, nang lumalim na ang gabi ay nagpaalam na si Mary na mauuna na siyang umuwi. Ang lolo at lola niya ay dito na daw magpapalipas ng gabi sa mansyon ni Lennon kaya ihatid siyang pabalik ni Samuel. Hinatid sila sa labas ng mansyon ni Lennon. Nagulat ang lahat nang malaman na missing ang isang gulong ng sakyan ni Samuel. "What happened? Nasaan si Koa? Sino nagtanggal ng gulong ng sakyan ni Mr. Samuel?" Tanong ni Lennon sa mga tauhan. "Sir, pasensya na kayo kung hindi na kami nakapag-report sa inyo. Ipinag-utos po kasi ni Sir Brent na tanggalan na isang gulong itong sakyan kaya hindi na kami nakaimik. Pasensya na po." Napahilot sa sentido si Lennon. Si Liam ay lihim ng umisi dahil sa ginawa ng nakatatandang pinsan. Nalaglag ang mga balikat ni Mary at nagkatinginan lang sila ni Samuel. Tumikim si Samuel. "Mukhang marami pa akong pagdadaanan sa mga susunod na araw, Princess." Binalingan niya si Mary. Nagsalubong ang mga kilay ni Mary. Muling napailing si Lennon. "Ako nang humihingi ng pasensya sa iyo, iho." Tumango lang ang mabait na si Samuel. "Wala ko iyon, sir. Kasalanan ko din naman po. Pasensya na rin po." "Eva?" Hinarap ni Lennon si Mary at nginitian. Lumapit si Mary sa kanya at niyakap ang Uncle Lennon niya. "Maraming salamat po sa dinner, Uncle." Ngumiti din siya kay Ami at niyakap. "Thank you, Ami." Tumango si Ami sa kanya pagkatapos ay muling bumalik sa tabi ni Lennon at yumakap sa braso nito. "Ihahatid na lang kita, Mary. For Mr. Cruz ay ipapahatid ko sa driver ni Daddy," sabi ni Liam. Nagkasundo silang lahat. Nangako naman si Lennon na bukas din na ipaayos niya ang gulong ng sakyan ni Samuel. Hindi maalis ang ngisi ni Liam habang nasa daan sila ni Mary. Panay ang sulyap niya sa pinsan pagkatapos ay tatawa. "Ano ba, Liam? Nasisiraan ka na ba ng bait? Huwag kang gumaya sa lalaking iyon. Puro delubyo ang dala niya sa mundo." Muling tumawa si Liam. "Sino lalaki?" Si Kuya Brent ba? Ang tinutukoy mo?" "Mabait na kaya yun, Mary." Dumilim lang yata ang paningin nang makita kang may kasama at hindi rin makapaniwala na ikaw sa Eva Maria. Umirap si Mary.
Ewan ko sa inyo. Tuluyang tumawa ng malakas si Liam. Apektado rin naman eh. Alam mo bang may bagong girlfriend si Kuya Brent? Batang-bata. He teased her cousin. Natigilan si Mary at napaupo ng maayos. Binalingan niya ang pinsan. Sino? Kinagat ni Liam ang labi at nag-isip ulit ng kalokohan. Sales staff ng top group. Minsan dinadala ni Kuya sa palasyo at sa ibang bansa. Hanggang dyan lang information ko. Nang marinig iyon ni Mary, parang tinarakan ng kutsilyo ang puso niya. Tumahimik siya hanggang sa makarating sila sa villa. Good night, Mary. Say hello for me to Brian. Tumango si Mary. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Nang makaalis, si Liam ay agad na pumasok sa loob si Mary. Nilapitan niya ang natutulog na anak at hinalikan. Matagal niyang pinagmasdan si Brian at hindi na siya dinadalaw ng antok dahil sa nalaman. Pumasok siya sa loob ng banyo at naghilamos. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Kung meron ng babae si Brent, bakit pa siya nito ginugulo? Malalim siyang bumuntong hininga at sumandal sa pader. Masasaktan din pala siya kung meron ng ibang minamahal si Brent. Katulad ng napagkasunduan ni na Brent at Ben, ginising siya ni Ben ng maaga. Kaya agad na nagbihis si Brent at pasado alas 5 na nang makaalis sila ng palasyo. Ben, tawagan mo si Ariston. Put on loudspeaker. Agad na pinindot ni Ben ang screen at denial ang numero ni Ariston. Yes, good morning. Sagot ni Ariston. Mukhang hindi pa ito naaalimpungatan. Si Brent ang nagsalita. Nasaan ka na ba? Malapit na kami sa kainta. Nandito na po ako sa kainta, sir. In my girlfriend's house. Napangisi si Brent. Bakit pa kasi hindi pinapakasalan ni Ariston sa Lalaine? Nagsasayang pa siya ng maraming taon na alam naman niyang maiksi lang ang buhay. Umiling si Brent. Gumising ka na dyan. Magkita tayo sa sementeryo. Pagkatapos noong sabihin ni Brent, ay agad niyang pinatay ang tawag. Alas 6 na ng umaga na makarating sila sa sementeryo. Si Ariston ay parang basang sisiw na giniginaw sa gilid ng kalsada nang madatnan nila. Pero nagulat siya nang makita na may kasama mga bodyguard si Brent, bukod kay Ben. Anong balak mong gawin, sir? Nagtatakang tanong ni Ariston. Tinignan siya ni Brent bago iniabot ang pala sa kamay ni Ben. Sisirain ko ang libingan ng asawa ko. Pagkatapos ay ililibing ko dyan kung sinong salarin. Napatda sa Ariston. Agad na hinawakan sa braso sa Brent nang akma itong papaluin niya ng pala ang lapida ni Mary. Sir, nakikiusap ako sa iyo. Patay na siya kaya huwag niyo nang guluhin pa. Hindi na siya tatayo dyan at kahit mahukay mo pa, hindi na siya mabubuhay pa. Itinulak ni Brent sa Ariston sa balikat. Tumigil ka nga, Ariston. Wala ang asawa ko dyan sa loob. Impostor na nakalibing dyan. Nastatwa sa Ariston. Umawang ang labi na nakatingin lang kay Brent. Buhay si Mary. Hindi siya namatay. Buhay ang asawa ko, Ariston. Nalumos si Ariston nang malaman ang lahat. Napaluhod siya sa lupa at nasapo ang mukha. Totoo? Buhay ang asawa mo, sir? Oo, buhay siya. Nagsinungaling siya sa akin at nagpanggap na patay na. Kaya sisingulin ko rin siya sa mga kasinungalingan niya. Tumabi ka dyan, Ariston. Lahat sila'y nagulat nang paluin ni Brent ang lapida. Nabasa ka nakasulat doon na pangalan at tuluyang gumuho. Pinaglaruan lang niya ako sa loob ng 7 taon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit ngayon. Niloko niya ako at ginago. Hinahanap ko pa ngayon kung sinong tumulong sa kanya na makaalis ng bansa noon. At sinisiguro ko na mananagot sila sa akin. Sa inis ni Brent ay tuluyan niya sinira ang libingan ni Mary. Walang nagawa si na Ariston kundi ang panoorin lang si Brent. Pawisan si Brent nang masira niya ng tuluyan ang lapida. Ibinigay niya kay Ariston ang pala at nagpunas ng pawis. Dito ka lang sa kainta at tulungan mo kong imbestigahan kung sino naging kasabwat dito ni Mary. Uwi ako ngayon sa Maynila para makita siya. Hindi pa rin makakilos si Ariston. Natutuwa siyang malaman na buhay si Mary, kaya siya natutulala. Tinapig siya sa balikat ni Brent at muling nagsenyales kay Ben na umalis sila ulit. Iniwan ni Brent ang mga bodyguards niya kay Ariston at silang dalawa lang ni Ben ang bumalik sa Maynila. Ben, sa villa tayo ni Lola Rodolfo. Sumunod si Ben sa amo. Nang makarating sila sa villa ng Lolo Rodolfo niya ay agad bumaba sa Brent. Iwan mo na ako dito at magpahinga ka na. Bahala na akong umuwi mamaya. Salamat, Ben. Umalis ka agad sa Ben, kaya lumapit sa gate si Brent at nag-doorbell.
Mag-isa lang si Mary sa bahay dahil nasa mansyon ng Uncle Lennon niya ang mga magulang niya kasama si Brian. Maaga silang umalis at nagbabalak din na sumunod sa kanila si Mary mamaya. Sino kayang bisita? Imposible naman na dumating na sila, nanay. Itinali ni Mary ang buhok at sinuot ang cardigan. Naka-short lang kasi siya at sando dahil kagigising lang. Napuyat siya kagabi mula sa kaiisip sa bagong babae ni Brent. Wala siyang suot na tsinelas na lumabas ng bahay. Binuksan niya ang gate at muntik na siyang mapasigaw nang makita si Brent. Napalunok si Mary. Brent! Tumingin siya sa likuran nito kung may kasama ba pero nag-iisa lang siya. Anong ginagawa mo dito? Ulit na tanong ni Mary. Hindi nagsalita si Brent at agad siyang nilapitan. Nalalaki ang mga mata ni Mary nang hapitin siya nito sa bewang at kinuyumos ng halik. Dilat na dilat ang mga mata ni Mary sa gulat at hindi makakilos dahil sa ginawa ni Brent sa kanya. Muli niyang nalasahan ang labi ni Brent na 7 taon niyang hinahanap-hanap. Nanlumo siya at napapikit. Nang lumalim ang halik ni Brent ay agad natauhan si Mary at malakas siya nitong itinulak sa dibdib. Brent! Asik niya. Muli siyang hinawakan ni Brent sa balikat at inilapit ang mukha. I miss you, babe. I miss you so much. Hahalikan siya ni Brent ulit pero agad na iniiwas ni Mary ang kanyang mukha. Itinulak siya ulit ni Mary sa dibdib. Anong ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman ba? Umiling si Brent. Hinuli ang mga kamay ni Mary at mahigpit na hinawakan. Nagulat si Mary na napatingala sa kanya. Tinitigan siya ni Brent bago nagsalita. Nandito ako para makita ka. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Nandito ako para bawiin ka ulit. Malakas ako napasinghap nang dahil sa sinabi ni Brent. Nandito siya para makita ko? Para ano pa? Nandito siya para humingi ng tawad? Naku, huli na ang lahat. Nandito siya para bawiin ako? Ang kapal na mukha niya. Umuwi na lang siya sa kanila at doon niya sabihin ang lahat ng ito sa kanyang babae. Sa galit ko kay Brent ay malakas kong binawi ang kamay at itinulak siya ulit. Napaatras siya. Dumura ako sa kanyang harapan. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Umuwi ka na sa inyo at huwag mong guluhin ang buhay ko. Hinawakan ko ang gate namin at balak na isara pero malakas si Brent kaya napigilan niya iyon. Babe, sandali lang. Mag-usap tayo. Napangisi ako. Nagbuga ako ng hangin at masama siyang tiningnan. Babe, mag-usap? Tapos na tayo, Brent, at wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Ready mo na lang ang annulment natin. Natigilan siya. Umigting ang mga panga at nakita kong kumuyom ang kanyang mga kamao. Saan ba ito nanggaling? May putik sa pantalon niya at mukhang nagtanim ng gulay. Lumunok siya. Huwag mong sabihin iyan. Kausapin mo ako. Magpapaliwanag ako. Muling nabuhay ang galit ko sa kanya. Nilapitan ko siya ulit at itunulak sa dibdib. Get out of my place, Brent. Doon ka sa lungga mo at magpakasaya. Huwag mo ko idamay sa mga kabaliwan mo. Alis na. Nang hindi siya natitinag mula sa kinatatayuan ay tinalikuran ko na siya. Pero mabilis niya akong hinabol at niyakap sa bewang. Muli ako napasinghap ng malakas dahil para akong umangat sa ere nang pumaikot ang malalaki niyang braso sa bewang ko. Brent, ano ba? Pinagpapalo ko ang kamay niya sa bewang ko pero mas lalo iyong humihigpit. I'm sorry, okay? I'm sorry. Let's talk, baby. Let's talk in a nice way. Mahigpit niya ako niyakap mula sa likuran at nilubog ang mukha sa leeg ko. Para siyang ahas na nakalingkis sa akin. I can't live, Mary. I can't live without you. I need you, babe. I want you. Muli kong ginamit ang lakas upang makawala sa kanya. Inarap ko siya at malakas na sinampal. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi na kita babalikan pa. Kaya umalis ka na sa harapan ko ngayon din. Umiling siya. Nakikita ko sa mukha niya ang paghihirap pero hindi ako magpapatalo sa damdamin ko sa kanya. Masisira ang mga plano ko kapag bumigay ako kay Brent. Muli siyang umiling at inabot ang kamay ko. Nag-init ang mga mata ko at tuluyang nakawala ang mga luha doon. Lumuhod siya sa tapat ko at niyakap ako sa bewang. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. Umigting ang mga pangako. Pinigilan ko ulit ang panibagong bersyon ng mga luha ko pero hindi ko nagawa.
Nasaktan ako nang makita si Brent na nagmamakaawa sa akin pero mas nasasaktan ako sa mga naranasan kong paghihirap sa piling niya noon. Pinalayas mo ko, hindi ba? Lumuhod ako at nagmakaawa pero hindi mo ko pinakinggan. Mas pinili mong pumasok sa loob ng palasyo kaysa ang tulungan akong tumayo at makinig sa akin. Napaiyak ako. Umiling siya at nilubog ang mukha sa tiyan ko. Umiiyak na si Brent. Muli niya akong tiningala. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nagsisisi na ako, Mary. Suminghap ako. Pinilit kong magsalita kahit nanginginig ang mga labi ko. Isa kang bangungot sa buhay ko, Brent. Simula na magkita tayo sa loob ng kasino ay ikaw na ang laman ng puso ko at isipan. Natuwa ako na makita ka muli kahit puro dalubi ang hatid mo sa buhay ko. Tiniis ko ang mga pang-iinsulto mo sa akin at hindi maayos na pagtrato bilang asawa mo. Binigay ko sa iyo lahat-lahat, kasama ng puso ko. Wala akong tinira sa sarili ko kahit konting pagmamahal dahil nilaan ko sa iyo ang buhay ko. Pero hindi mo pa rin ako nagawang mahalin. Para sa iyo, isa akong bakterya sa loob ng kwarto mo at alipin mo sa palasyo. Kung may pinagsasasihan man ako sa buhay, yun ay ang makita ka ulit. Lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Narinig ko ang hikbi niya. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Kinalas ko ang kamay niya sa bewang ko upang makawala ulit sa kanya. Tumayo siya at ikinulong ang mukha ko sa mga palad niya. Bibigay na ako kapag patuloy pa akong mananatili dito. Hindi ko kaya na makita siyang umiiyak. Nasasaktan ako. Okay lang sa akin na ako umiiyak nang dahil sa kanya. Huwag lang siya. Huwag ko lang siyang nakikita na nasasaktan nang dahil sa akin. Siguro nga ay matindi talaga ang tama ni Brent sa akin na baliw pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Idinikit niya ang luhaang mukha sa mukha ko. Pinupog niya ako ng halik pero hindi ako nagbigay reaksyon. Babe, let's talk. Let's talk. Maayos natin to. Magsisimula tayo ulit. Aalis tayo at pupunta sa malayo. Umikit ako. Muling dumaloy ang luha ko sa mga mata. Huli na para magsimula ulit, Brent. 7 taon na nakalipas. Nag-iba na takbo ng buhay ko. Hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Nabitawan niya ako. Nagsapos siya ng mukha. Dahil sa sumul na yun, ha? Siyang mahal mo? Siya ba? Napapikit ako ulit. Umalingaw-ngaw sa tenga ko ang malakas na boss niya. Iniwas ko ang mga mata. May na siyang tumawa na parang nasisiraan ng bait. Sa tingin mo'y papayag ako dyan? Kasal ka pa sa akin at legal iyon, Mary. Hanggat hindi kita binibigyan ng annulment ay asawa pa rin kita. May karapatan ako sa iyo. Pag-aari kita. Naintindihan mo? Muli kong inangat ang kamay upang sampalin siya pero agad niya iyong pinigilan. Ngayon ang huling araw, natatama sa akin itong mga palad mo. Sinisiguro ko masasaktan ka sa tuwing may pagkakataon akong masolo kita. Mabilis niya akong hinila sa kanya at muling hinalikan. Hindi ako makahinga nang sakupin niya mga labi ko at uhaw akong hinalikan. Mapupugto na ang hininga ko sa pusok niyang humalik. Nagpumiglas ako pero hindi niya ako pinakawalan. At nang pakawalan ang labi ko ay kinagat niya muna ito. Naluha ako ng malasahan ang katas ng dugo doon. Pabalang niya akong binitawan. Malakas ako napasinghap dahil muntik na ako matumba. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan, Ave Maria. Sinisigurado ka yan. Tumalikod siya upang lumabas. Muntik nang humiwalay sa akin ang kaluluwa ko nang pabalay niyang isara ang gate. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa palasyo. Nagulat ang mga tauhan ko na makita nila ako. Yumuko lang sila sa akin pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. Pumasok ako sa kwarto ko upang magbihis. Hindi yata ako mabango sa pang-amoy ng asawa ko kaya niya ako pinalayas. Ayokong paniwalaan na hindi na niya ako mahal at may mahal na siyang iba. Kalokohan lang niya iyon dahil nakikita ko naman sa akin yung mga mata na ako pa rin ang buhay niya. Walang sino man na makakaagaw kay Mary sa akin. 7 taon ako naghirap at nagdusa kaya hindi ako papayag na makuha siya ng iba. Gumalaw ang mga pangako pagkatapos ay malalim akong bumuntong hininga. God, Samuel Cruz. Baka siya ang ilibing ko. Sinipa ko ang sapatos sa gilid ng pinto. Muli ko sinabunutan ang buhok.
Kahit ilang beses akong ipagtabuyan ni Mary ay babalik at babalik pa rin ako sa kanyang tinutuluyan. Hindi ko siya lulubayan. Hanggang sa mapatawad niya ako at bumalik na sa akin. Tumunog ang cellphone ko kaya hinugot ko yun sa bulsa. Nagsalubong ang mga kilay ko nang makita ang pangalan ni Ariston. Sir. Yes, Ariston. May balita na ba? Huwag kayong magugulat. Napatayo ako. Idinigit ko na maayos ang cellphone sa tenga. Bakit? Narinig ko siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kasabwat ang papa ninyo at si Mayor Peter. Sila nagtulungan para ipalabas na patay na si Mary. Nagmura ako. Sinapo ko ang muka. Sinong nasa libingan? Agad siyang sumagot. Walang nakalibing doon. Mga imbento lang na katawan ang nilagay sa kabaong. Damn it! Sinabunutan ko ang buhok. I was full. Hindi ako makapaniwala na kung kailan ako tumanda ay saka ako maiisahan ng iba at sariling ama ko pa ang gumawa noon sa akin. Isa pa, sir. Muli ako nakinig kay Ariston. Ang tungkol sa lumabas na mga larawan ni na Mary at Nathan ay si Chairman din ang may gawa. Nalaglag ang mga balikat ko. Agad kong binabaan ng tawag sa Ariston at patakbon lumabas ng kwarto. Hinanap ko si Papa. Lahat ng sisi ay ibinato ko kay Mama at Nicola dahil akala ko ay isa sila sa mga sumira sa amin pero nagkamali ako. Si Papa pala ang may kagagawa ng lahat. Kumuyom ang mga kamao ko at nagpipigil na sumigaw. Manang, nakita mo ba si Papa? Itinuro ni Manang Raquel ang library ni Papa. Nasa loob po ng library niya, sir. Kasama si Madam. Mabilis ang mga hakbang kong pumunta sa library ni Papa. Pero natigilan ako nang marinig ko silang nagtatalo ni Mama. Gumilid ako sa pinto at nakinig. Nababaliw ka na ba, ha, Vladimir? Ano? Si Brent ay tatanggalan mo ng mana at apelido dahil ipinag-utos ng Eva Maria na yan? Sino ba siya, ha? Dahil anak siya ni Ruby, Salvacion at nasa linya ng trono, ay may karapatan na siyang manduhan ang lahat. Hindi ko papayag. Kay Brent ang palasyong ito. At habang buhay niyan, dadalhin ang apelido mo kahit hindi mo siya dugot laman. Naintindihan mo? Nagimbal ako. Hindi ako totoong Salvacion. Hindi ako anak ni Vladimir Salvacion. Sino ba ako? Sinong tatay ko? Gagawin ko, Laura. Si Mary at Eva Maria ay isa. Natahimik silang pareho. Muling nagsalita si Mama. Si Mary? Dahan-dahan na tanong ni Mama. Gusto niyang bawiin itong palasyo at tanggalan ang apelido si Brent. Malakas na tumama si Mama na parang baliw. Bakit, Vladimir? Hindi mo kaya protektahan si Brent? Nakinabang ka rin sa anak ko. Kung hindi dahil kay Brent ay hindi mapupunta sa iyo ang top rope at itong palasyo. Ganito pa ang isusukli mo sa paghihirap ng anak ko? Hahayaan mo siyang matanggalan ng apelido? Malakas akong lumunok. Parang bala na tumama sa puso ko, sekretong natuklasan ko ngayon. Nagtaas baba ang dibdib ko at pumasok sa loob. Natigilan silang dalawa at nalalaki ang mga mata ni Mama sa akin. Ay, on my father. Sino ko? Nag-iwas ng mga mata si Papa. Si Mama ay nilapitan ako. Natatakot siya sa akin. Brent! Nang walang sumagot sa kanila ay malakas akong sumigaw. Sino ko? Tumili si Mama at nagtakip ng tenga. Umakbang ako palapit kay Papa. Nakalimutan ko ang sadya ko dito dahil mas masakit itong natuklasan ko tungkol sa akin. Sino tatay ko? Gardenero? Farmer? Construction worker? Basurero? Sino? Itinaas ni Papa ang kamay sa akin upang abutin ako. Anak, ako ang ama mo. Sagot niya. Ngumisi ako. Pumikit ako at nagbuga ng hininga. Now I understood why you are overprotected to my wife back then. Because she was the missing princess. Bakit hindi mo sinabi noon na si Mary ang nawawalang anak ni Ruby Salvacion? Bakit mo inilihim ang lahat ng ito? Hinilot ni Papa ang sentido. Dahil pinoprotektahan ko siya para hindi matulad sa ina niya. Muli akong ngumisi. Ano pang gusto niya bukod sa tanggalan ako ng mana at apelido? Tiningnan ako ni Papa ng diretso. Itong palasyo. Tumalikod ako at sinuklay ang buhok. Umigting ang mga pangako. Sige, tanggalan mo ako ng apelido kung yan ang gusto niya. Hindi ako papayag. Si Mama, hindi ako papayag sa gusto ng babaeng yun. Ipaglalaban ko si Brent, Vladimir. Ipaglalaban ko ang anak ko.
Napapikit ako. Walang ina ang gustong masaktan ng anak. Naintindihan ko si mama pero mali kasi siya. Hindi naman ako anak ni Vladimir Salvacion para ipaglaban niya. Sumugal ako, Vladimir, at lahat ng paghihirap noon ninaranasan ko sa mga magulang mo. Para lang matanggap nila ako. Kinalimutan ko ang sarili ko at binago para lang bumagay sa'yo. Hindi ako papayag na basta na lang mawawala sa akin ang mga sakripisyo ko at pinaghirapan ko. Kunin man ang babaeng iyon ng palasyong ito ay hanggang doon lang magagawa niya. Ang tanggalan ng apelidong anak ko ay para na rin akong inilibing Vladimir. Hindi makaimik si Papa. Nasaktan ako sa mga sinabi ni Mama. Lahat ay gagawin niya para sa akin para mapabuti ang buhay ko. Nilapitan ko siya, tinawakan sa kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Mama at umiiyak. Tama na, Mama. Tama na. Umiling siya. Wala akong alam, Brent, sa mga naranasan ko. Mula sa kamay ng mga Salvacion. Buong buhay ko ang kapalit mo, bigyan ka lang ng apelido. Sa tingin mo ba ay gugustuhin ko tumira dito sa palasyo kung hindi dahil sa'yo? Laura, si Papa. Pinunasan ni Mama ang luha at binalingan si Papa. Sa oras na tanggalan mo siya ng apelido, Vladimir, ay kalimutan mo na rin ako. Kalimutan mo si Laura na nagsakripisyo para sa'yo at naging karamay mo sa hirap at ginhawa. Mabilis na tumalikod si Mama at lumabas ng library habang umiiyak.